Sa ginawa kong mga test ng mga nakaraan, ito na so far yung pinaka-accurate na review na ginawa ko. Yung mga nakaraan kasi kung hindi putol yung biyahe, sobrang iksi naman. Ito 9 hours straight and 180 kilometers. Walang patayan ng sasakyan, walang patayan ng aircon. Umalis kami ng Dasma mga 8:30 AM. Nag-pick up kami sa 6 na suppliers sa Metro Manila, tapos nag-collect and nag-deliver kami pagbalik ng Cavite. Dasma to Manila, nasa 220 kilograms yung weight namin dahil dala na namin yung mga bedsheets and towels na ihahatid sa kondo. Manila to Dasma, nasa 430 kilograms na kasi kasama na yung 14 boxes na pinikap namin sa mga suppliers. Tapos nag-decide na muna kami na umuwi bago mag-deliver para ma-unload namin yung pinikap namin, and at the same time kunin din yung iba pa namin i-deliver. May mga humabol pa kasing orders. Hindi ako nagpapatay ng sasakyan dahil pag in-off ko, matatapos yung monitoring. So habang nagbababa at nagkakarga si Laiko, naghihintay lang ako sa sasakyan. Siyempre naka-aircon ako, sobrang init. On the way sa delivery, nasa 250 kilograms na lang kami. Bale, umikot na kami niyan sa Cavite para mag-collect and mag-deliver. Bale, ito lahat ng dinaanan namin. Yung papunta sa supplier, Dasma to Manila, then pabalik, Manila to Bacoor, Imus, Dasma, General Trias, Trece Martires, Tanza, Naik, Indang, Mendez, Tagaytay, Amadeo, Silang, and balik ng Dasma. Last day na kasi ito ng pag-area namin, kaya tinapos na namin lahat ng deliveries tsaka collection. Hinabol lang din namin. After mag-collect and mag-deliver, dumaan na rin kami sa Wind para maghatid and magsundo ng mga clean and dirty laundries. Since nasa Tagaytay na rin kami, dumaan na rin kami sa Registry of Deeds para kunin yung titulo. Kaso medyo natagalan kami doon kasi wala pa yung magre-release ng titulo nung dumating kami. Pagkatapos namin ng Tagaytay, dumiretso na kami ng SM Dasma para kumain. 9 hours na kasi kaming tuloy-tuloy nasa biyahe. Breakfast pa yung huling kain namin. Pagdating ng SM, dun ko na tinapos yung biyahe. Actually, may pauwi pa yan, kaso nag-reset na yung monitoring nung nag-off ako ng sasakyan. Sakto din, pagdating namin ng SM, patapos na yung nag-charge sa free charging, kaya jackpot na naman. Bali sa biyahe na to, 180 kilometers ang tinakbo sa loob ng 9 hours and 24 kilowatt-hour ang na-consume. Take note ha, kargado kami halos buong biyahe at ang dami naming stops nito kasi every time na magdi-deliver at magko-collect si Mau, inaabot siya ng 10 to 30 minutes sa mga ospital. Sa Registry of Deeds naman, mga 45 minutes kami naghintay. Sa Wind, mga 20 minutes lang, at every time na naghihintay ako, naka-aircon lang ako sa sasakyan. Imagine 9 hours, walang patayan ng aircon at sasakyan, 180 kilometers pa yung tinakbo. Tapos ang na-consume lang 24 kilowatt-hour o 33% ng battery. 336 pesos lang yan kung sa bahay ako nag-charge. Pero dahil sa SM lang ako nag-charge, libre. Kung sa Fortuner ko ginawa to, malamang nag-average lang ako ng 10 kilometers per liter o wala pa. Nasa 2,300 na presyo sa diesel niyan o mas mataas pa. So sa ginawa kong test na to na sobrang daming partidang binigay ko, kung isasagad ko yung 100% ng battery, 538 kilometers pang aabutin ko. 530 kilometers lang ang claim ng BYD ha. So may duda ka pa ba? Kung nakarating ka sa part na to, pa-like, comment, and share naman ang video. And follow na rin ang page. Maraming salamat po.